Opinion Mo. Isang oras na programa na magbibigay daan sa mga samot-saring opinyon, kuro-kuro, reaksyon, pananaw at komento ng taong bayan sa mga napapanahong issue. Opinion Mo. Makabuluhang panayam sa mga personalidad at mga eksperto na pinagmumula ng mga balita o sentro ng mga issue. Opinion Mo. Gagabay sa inyo na makabuo ng naaangkop na pananaw sa mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Opinion Mo. At ngayon, narito ang inyong mga program host. Ayan, good afternoon ulit sa inyo lahat mga kapartner na nanonood, sumusubaybay sa mga programa sa SMNI News at DZAir 1026 SMNI Radio. Isang pinagpalang afternoon. Okay, sinabi ko na nga pala kanina. Ayan, saan ba, anong oras na ba dyan sa inyo, ha? Sa lalo-lalo na yung mga nasa abroad. Kunyari, mga nasa Europe, nasa ibang parts ng Asia. Kasi di ba kahit na Asia tayo lahat, iba-iba din tayo ng time zone. Kung saan mang panig kayo ng mundo, di ba? Pag magko-comment kayo, huwag niyong kalimutan nga na lagyan nyo ng time zone nyo, lagyan nyo ng location nyo, bago mag-answer sa ating punto de vista ngayong hapon na ito. But before natin ibibigay ang ating punto de vista ngayong hapon na ito, na i-like nyo na ba ang lahat ng mga social media platforms namin, mga ka-partner, ha? DZAir 1026 News, ayan, yan sa YouTube namin, and sa Facebook, DZAir 1026 Highlight News. Meron din kami ibang mga pages, SMNI, sa News Blast, ayan. Baka kung gusto nyo ding i-follow nyo naman, di ba? Kasi nga, bago yan. Actually, pages naman na namin yan before, but parang yan lang din ang ipa-like namin din sa inyo ngayon kasi nga nag-gurger nga yung iba namin na mga platforms, no? Anyway, so ayun, hanggat hindi kayo nagsasubscribe pa, nagfa-follow nagla-like ng mga videos, ng mga programs namin, hindi namin babasahin mga komento niya. Char lang. Anyway, mga kapartner, eto na nga, umpisa na natin para without further ado. Ayan. Ano nga ba ang punto de vista natin ngayong hapon na ito? Punto de vista ng bayan. Ha? Ramdam mo na ba? Ano kaya yun? Ramdam niyo na ba mga proyekto o mga programa at proyekto na pinaglana ng mga inutang ng Marcos Jr. admin? Ayan, parang ano, 'di ba? Kasi nga yung utang ng Pilipinas, this is released ng Bureau of Treasury a few days ago. Sabi nila yung umabot na sa 16.63 trillion pesos ang utang ng Pilipinas noong February 2025. So it could be nag-add up pa yan, mas nag-add up pa yan ngayon kasi April na din. So eto, ang datos na yan, 16.63 trillion pesos ay noong February 2025 pa. So maituturing ito ayon sa Bureau of Treasury na panibagong record high na paglobo ng utang ng bansa. In comparison, 1.96% itong mas mataas kumpara sa 16.31 trillion pesos noong January 2025. Of course, siguro naman talaga, makikita mo talaga, mag-a-add up talaga yung utang, no? So, ano nga ba yung may nakapanayam ang SMNI News na parang ano na din natin, 'di ba? Palagi na nating nakakasama dito sa programa. Ayan, si Dr. Michael Bato, mga programa ng SMNI. So, sinabi niya na dapat mangutang lang. 'di ba? Kasi nga parang ang laki na ng utang ng Pilipinas. So, ang sinabi niya, dapat mangutang lang na naaayon sa laki ng ekonomiya. Kung lalagpas, mahihirapan ng makapagbayad ang Pilipinas. So, 'di ba, kahit nga naman sa family siguro para to manage your finances siguro kung gusto niyo talagang 'di ba, kung hindi talaga kaya, dapat unahin lang yung needs, hindi yung wants, 'di ba? So anyway, dapat yun yung concept na suggestion ni Dr. Michael Bato with regards sa ating punto de vista. Kasi nga, 'di ba, malaki na yung mataas na yung utang, and we don't know kung paano siya mababayaran, 'di ba? Parang ganun. Sabi din niya, kung nangutang na nga lang naman din daw, dapat paglaanan ng tamang proyekto ang mga parang yung kung inutang na nga lang naman daw, dapat inilaan din siya sa tamang mga proyekto.
ah, 'di ba nga kasi mas malaki pa daw yung inilaan ng gobyerno sa mga paayuda lalo pat ngayon nalalapit na ang midterm elections. Samantala yung mga infrastruktura, it can be remembered na sa national budget ngayong 2025. Actually hindi naman siya binawasan, 'di ba? Parang maraming ang focus doon. Dapat sana daw doon na lang din daw yung mga pondo para at least 'di ba inutang mo na pondo may sensible na projects. So yun yung point din Dr. Michael Bato. Ang example na sinabi niya sa mga sensible na projects, yun nga infrastruktura, and then yung pag-solve daw ng mataas na singil sa kuryente. Kasi nga daw if marisolba na din daw yung mataas na singil sa kuryente, meron tayong mga facility siguro, mga infrastructure with regards to makakapag-boost ng ating electricity supply. So meaning pag may boost ng electricity supply, di ba nga naman kung sapat ang supply, namimit ng supply yung demand, hindi naman gaanong malaki yung singil sa kuryente. Marami din daw kasing mag-i-invest na sa Pilipinas. Kasi one thing din daw, kaya hindi din lumalago ang ekonomiya ng Pilipinas is because with yung sa mataas na singil sa kuryente. Kasi sinong investor daw ang mag-i-invest na sa singil pa lang sa kuryente, mahal na. Eh, syempre, kung nag-i-invest din sila sa ibang bansa, meron pa yung mga, di ba, mga taxes, for example, di ba, ganyan. So, parang hindi pa sila nakabawi, mahal na yung, ganun na thought ba? So, di ba, marami naman din nag-explain na ganyan, na mas lalago yung Pilipinas kung mas resolve yung mataas na singil sa kuryente. So, ganun. Sabi ni Dr. Michael Bato, dapat nga daw, doon na lang siguro, in case na nangutang ka na nga, dapat doon na lang ilalaan since para meron talagang benefit para sa lahat ng mga tao. And kung di ba, kung marami ng investors din mag-a-attract, kasi nga, kaya nga sinasabi niya, yung sa kuryente dapat siguro unahin, kasi nga kung ma-attract na yung maraming investors, for sure, mababayaran talaga natin yung utang natin, which is ilang trillion pesos na. So, ayun, doon sinabi, kasi 'di ba, nangutang ka na nga, sensible na lang. Eh ngayon daw kasi, yung maraming pondo ng Pilipinas, hindi siya napupunta sa mga tamang proyekto. Napupunta siya sa mga paayuda. Eh yung mga paayuda, ilang araw lang naman din yan mauubos na kasi yung mga binigyang ayuda pinapariband. 'Di ba? Mga paganon. So, sabi ni, paano daw natin? I mean, we aim na mabayaran yung mga utang. For sure naman siguro. Meron talaga pero parang mas lalo pang napapile up. Kasi nga, yung inutang napunta lang sa mga bagay-bagay na hindi nakaka-benefit ng mga tao, hindi nakakapag-attract na investors. Actually, may na-mention din, I think yung sa last oral argument siguro ng PhilHealth, na i-mention din doon ng Department of Finance, diba may excess funds sila sa PhilHealth. Sinabi, diba, pinasauli yun sa National Treasury. And since ilang trillion pesos na yung utang ng Pilipinas, sinabi na ibahagi ng Department of Finance na yung excess funds daw ng PhilHealth, gagamitin, since hindi naman nagagamit, diba, as they say, ng PhilHealth, yung pondo, ibabayad na lang daw din, may napag-usapan din daw sila na ibayad na lang din daw yun yung sa utang ng Pilipinas. Di ba nga naman, kung titingnan mo din talaga sa batas natin, nakailang explain na yan dito sa programa natin, iba't ibang programa ng SMNI, nakailang explain na yan na as per batas talaga, di ba, kailangan talaga ng pondo. Yung pondo ng PhilHealth, pondo niya talaga yon, gagamitin niya talaga yon para mas marami pa yung mga packages, mas marami pa yung packages, I mean the health benefit and packages, di ba, para mas mag-boost pa, mas lalaki yung pondo nila, mas marami pang mga medical services ang may aalok nila, mas marami pang mga Pilipino ang makaka-benefit. So, 'di ba, kaya nga pinapahinto ng Supreme Court yung pagta-transfer ng ilang billions na excess fund, kung tawagin nila sa PhilHealth,
ipinatigil yung pag-transfer sa National Treasury. Kasi hindi nga tama. Marami talaga ang nagsasabi na maraming mga, kahit judge mismo ng Supreme Court, nagsasabi na hindi talaga yung tama kasi wala namang ganun sa batas natin. Para kung iisipin pa, nagbuot-buot na silang transfer of fund. O, ganon. So, yun, na-mention din. Ang argumento naman, bakit PhilHealth talaga? Di ba kailangan niya na tao? Kalusugan niya eh. Dapat nga priority yung kalusugan. Yun pa talaga, kasalanan nyo naman yan. Bakit nagpa-pile up yung utang ng Pilipinas? 'Di ba? So, ayun. Anyway, so ano nga ba yung ano niyo? Kayo ba mga kapartner? I'm just giving brief context lang naman. Kasi nga yun sa mga inutang, mga reaction din sa mga nakapanayam ng SMNI News, pati yung sa PhilHealth, 'di ba? So, kayo ba mga kapartner, ramdam niyo na ba yung mga programa o proyekto na pinaglaan ng mga inutang ng Marcos Jr. admin, o same lang tayo? Parang walang nakikitang improvements in life. So, ayun na nga. Magbabasa na tayo ng ating mga komento. Ayan. Ayan, wait lang. Ayan, okay. Ayan ha, pinakauna. Char, meron ganun. Anyway, so yun, ang sabi ni Shilin Tibalya, as usual, taxpayers na naman magbabayad ng utang na yan. Sabi ni Arcilia Zenea, isang mapagpalang hapon muli, SMNI DZA 1026, Ma'am Val, greetings from Hong Kong. Ayan, yan. Uy, watching from Lapu-Lapu City, si Shilin Tibalya pala. Ayan, taga Cebu, mapuday ka. Si Maria Victoria Goder, maing hapon po. And Lu Rosario, sa 12:16 p.m., watching from Doha, Qatar. Si AZS Patuinan, 5:16 p.m., Northern Sub-Sahara. Ayan. Oo nga, di ba sinabi ko, yung mga taga-ibang bansa ang magbibigay ng kanilang time zone at lugar, location. Perfect. Ang pinaka-favorite ko na lugar, ang lugar ni AZS Patuin kasi taga-Sub-Sahara siya. Si Saturta, 9:13 p.m. New Zealand. Wow, I love to go to New Zealand aside from Europe. Si G. Valdez, 11:12 a.m. Netherlands. Uy, saan ba si G. Valdez? Nasa The Hague ka din ba? Ano ba yung magandang nagawa ng kasalukuyang admin? Ayun na nga gusto ko nga sagutin ninyo. Ba't ako tinatanong ninyo? No curfew, si Pilipinas Duterte pa rin. Si Arcila Zinea, sabi niya, hindi namin ramdam. Ang nararamdaman namin yung kahirapan, kagutuman at talamak na korupsyon, droga, pagtaas ng mga bilihin at kawalan ng trabaho. Ayan. Uy, G. Valdez, di ko babasahin on air yung comment mo. Ayan. Ba't napunta ka na sa mga babarang? Uy, wag ganun. Ha? Mona Lisa, ayan. Okay. Ayan, sino pa ba? Ha? Mag-comment pa kayo. Actually, maraming nag-comment, pero di ko mababasa on air yung mga comment niyo. Wag niyo naman akong, wag niyo akong ipahamak sa mga niyo, ha? Mga comment niyo kasi nga, baka tayo dito, Mr. Chair. Wait lang. Eto na lang. Sige, dito na nga. Para mas masaya. Para hindi tayo Mr. Chair. Wait lang. Sabi ni Dato Khalid, ramdam ang harap-harapan na pagnanakaw ng kasalukuyang admin at kalutkanan ng mga krimen. Pati mga adik nag-live na habang gumagamit. Actually hindi siya 'di ba? Marami nang nakikita din natin na gano'n nag-live. Parang unconfident niyo naman na magla-live kayo na gumagamit kayo ng illegal drugs, 'di ba? Parang hindi niyo naman 'yan nagagawa. The past administration. Sabi ni Ann Rodriguez, anong proyekto? Ibinaon pa tayo sa utang. Ayan. Dato Pans, ang Patuan Sambulawan. Ramadan ko, wala lalo na sa Mindanao. Malapit sa termino Duterte, kitang-kita ang legacy. The best former. Okay. Van Dungog. Ramdam namin na palumog na. Salamat sa mga kabataan. Dahil sa inyo, pabagsak ng bansa. Si Lina Apusaga, ang ramdam ko lang ay ang ngayon sa Pinas, pampagising lang daw pala ang shabu.
Kasi nga, 'di ba? I think si PNP Chief Marbil ang nagsabi niyan. Tama ba ako? Baka ma-fake news ako. Pero parang si Marbil ang nagsabi nun. Na kasi nga daw, gumagamit, totoo naman sinabi, gumagamit daw yung iba ng shabu kasi nga, pampagising sa work. So, pwede bang, I mean, is it okay na sabihin mo ng ganun? So, parang ini-encourage mo na din yung mga tao na gumamit. Kasi nga, yung mga kasamahan namin dito sa SM9, di ba? Mga night shift, may nag-OT, parang ano. Tapos, so parang legal na, pampagising, maggamit nga tayo. Parang ganon. Parang, bakit niya din, bakit niya din kasi nasabi yun? Di ba? Parang, tanong lang naman, ganun ba din yung ninyo, pang pagising? Anyway, sabi ni Marife Bolando, ramdam ang korupsyon, ramdam ang nagkalat ng mga adik, ramdam ang tanimbala. Ayan. Uy, nakita nyo yun? Yung isang post naman sa NAIA, isang netizen naman, parang papunta na sana siya sa flight niya, pero nga 'di ba may mga check-ins pa naman yan na ginagawa, like bag, check, ganyan. Siya daw, nag-post kasi siya sa Facebook. Ayan, na-share ko nga yun eh. Pero sabi niya, dinalad lang daw siya ng airport personnel, isang room siguro, I think. Tapos, may pinahid ata sa kanya na cloth, something. So, kaya kinabahan siya kasi nga, para saan daw yun? Ang sagot lang daw sa kanya is, if my memory serves me right, sabi daw ng airport personnel is random checking yung gagawin lang daw sa kanila. Pero bakit may mga pag ganun? Parang sabi niya, bakit parang ako lang ang nakikita kong ganito na random check? Sana kung random checking, medyo marami-rami naman siguro. So parang ang point niya is, bakit ako lang? Ba't wala ako nakikita na random check din? So, kinabahan siya. Baka nga daw maging biktima siya ng tanimbala. Kasi ba, na-remember natin nung last din na nag-viral na isang senior citizen, I think 60 plus years old na siya, na nasa boarding gate na ata din yun eh, yung isa na viral na tapos bigla lang siyang nilapitan ng airport personnel kasi nga daw may nakita x-ray ng bag niya na parang bullet, 'di ba? Pero siya, ano gagawin ko doon sa bullet kung bullet lang? Minsan may mga nagko-comment nga, kung tanimbala, tapos ano daw gagawin sa bala lang, walang baril na nakikita. Di ba? Parang ganun. So anyway, yun lang, na-share ko lang kasi nga, na-mention niya dito, tanimbala. Parang may mga ganun naman kasi na mga issue ngayon. Di ba? Parang we're going back in time na naging uso yung tanimbala sa NAIA. Sabi nga nung recent, yung na-share ko nga, na yung sabi na random checking lang daw sa kanya, never, if kailangan niya talagang mag-travel ulit, as much as possible, hindi na daw siya dadaan ng NAIA. At sabi ni Ana, kaya pangalan po doon, dapat sa taong yan at sa mga kasama niya sa Malacanang at mga pulis pangkalawakan, firing squad at yung mga mahal na sa buhay ang gagawa. Sabi ni Marge Moon, may projects ba? Ayun na nga tinatanong na namin kayo. Sabi ni Shine Cross Stitch, ramdam ng mga Crocs na busog na busog. Kathy Oli Jones, ramdam namin pabagsak ng Pilipinas. Thank you! Isa kang hulog ng... Di ba may hulog ng langit? Sabi niya dito, hulog daw ng... Is it okay to say this? Sabi niya, hulog ng impyerno daw. Comment niya yon. Si GS Mel, kabangagan daw yung ramdam niya. Si Sofia Basta, ambot ka, wala ko kabantay. Si AJ Baguio, sign na mag-resign. Sabi ng isang nag-comment dito na naka-Arabic alphabet, Arabic character, sabi niya, ramdam ko ang pagnanakaw ng admin at kormal-dumal na pangyayari kaya hindi ko lubos ma-explain ang lahat at wala akong nararamdaman ang mga proyekto niya hanggang natapos na lang ang... Hindi pa naman tapos ang termino niya.
JJ Pangs, ramdam ng bulsa nila. Busog bulsa nila eh. Si Jose Melon Godmalin, real talk, hindi. Lalo humihirap dahil sa taas ng bilihin. Si Jelay, sabi niya, ramdam ko, nasa bulsa niya. Si Anggoy Mulato, wala. Si Nin Stones, hindi. Si Aris Gutierrez. Hindi ko babasahin on air yung comment. Jojelita, ramdam namin mas lalong hirap ang buhay. John Jason Tadios, may proyekto ba? Di ba puro drawing lang? Simula na ang upo hanggang ngayon, wala. Meron nga pinagmamalaki, di ba? It can be remembered na meron pinagmamalaki ng mga flood control projects, ilang milyon din yun. Sabi, ganyan, mga ilang thousands, I think. Pero, baha pa rin naman sa NCR, doon sa Bicol, lalo na doon sa Bicol, di ba? Kung maalala natin, yung sunod-sunod na ulan last year, October, was it October? Di ba? October to November, sunod-sunod ang ulan, wala kasagang ang Bicol, wala kasagang ilahang mga flood control projects, naunsa naman to. Miss Romanzano, hindi niya daw ramdam. Noel Bangkao Engkoy, ramdam yung pagnanakaw. So, sabi ni, ano ba to? Ano ba? Ano to? Si ML, di ba Hero? Ano yun? Di ko siya mag-gets yung pangalan mo. Huwag kayong mag-check-in ng bag na open. May nakitang envelope na full of money. Crescenciano Prado, may hapon Miss Val, hindi ramdam kasi nagtaasan ng mga bilihin at kahirapan, walang proyekto na gawa. Ma'am Val, uy kayo may mga taga-Bisaya, kadili na di ay may miyembro sa Pilipinas ang taga-Bisaya. Uy, taga-Visayas pud ko, ha? Bisaya, asa man day kadapit. Ay nga, na-face out na kami mga Bisaya. Diba, ingon sila, magbibisaya ako ng saglit, ingon sila, di magod na ako mabasa yung pangalan. Uy, unsaon man ako na pag-shout out, something ka pag-shout out. Ang Visayas daw kay, diba, ang Luzon, Southern Europe, ang Mindanao, Sub-Saharan African, 'di ba, country. Ang etong Visayas, the lost, ano 'yun? Atlantis, the lost. Ano ba 'yung tama? Nakalimutan ko. Wait lang. The lost country? Ba ang tawag nun? Basta Atlantis. Andyan pa yun tayo. At least may pangalan tayo nakakaiba. Ayan. Si Jason Paunil. Ganang hapon po. Salamat nandyan pa rin po ang SMNI to help guide and support us all. Hashtag Mamamayang Pilipino against all evil doers. Uy, thank you so much sa tiwala niyo po sa SMNI. Kahit hindi tayo kasali sa mga paano nila, sa mga most trusted media. Mga pa ganon, di ba? Sa mga survey, bala kayo dyan. Si 7:23, ay, nasa Brisbane pala si ano. Di ko nga mabasa pangalan mo. Ano ba? 7:23 p.m. pala sa Brisbane ngayon. Wow! Australia. Sabi ni Shilin, okay. Sabi ni Maricel Gemini, wale, puro ayuda para utuin ng mga taong pobre para sila bida-bida. Ayun na nga kaso yung mga paayuda parang namamalimos tayo, no? Armida Juliar Marabe, may proyekto ba? Yung bang 5,005? Ayun na nga, sinabi ko na nga mababrought up talaga yung flood control. Yung bang 5,500 flood controls, saan banda nilagay? Ayun, binaha. Si Eileen Valdueza Nelias Legaspi, ramdam na ramdam ang proyekto nila ay ubusin ang pera sa kaban ng bayan na kaw doon na kaw dito. Si Luz Hubay, parang hindi yata ito makatapos. Huy, ano ba sinasabi mo, Luz? Hindi ko na lang itutuloy yung comment mo. Chan Chunyeng, ramdam na tinuklaw ng bulsa ng mga buhaya. Tadeo Pilingon, no programs and plans. Sabi niya. Si Ann Laguardia, ramdam na ramdam yung hirap sa taas ng bilihin. Marco Almares, meron ba? Si Richel Venteroso, ramdam ang walang hanggang korupsyon. Ayan, the worst daw so far. Si Jade MB Antonio, sabi niya,
Grabe naman tong comment. Di ko na lang sasabihin din. Di ko na lang din i-share sa kanila yung mga sinabi mo, Jade, ha? Kasi baka matawa pa ako dito kasi kung sasabihin ko on air, bawal yun. Di pwedeng tumawa ng malakas. Winston, meron ba siyang project? Wala kaming naramdaman na meron. Para sa drug addict, meron for sure. Fake news project. Fake news daw yung project na meron. Sabi ni Winston. Sabi dito ni Jake Paler, Rides, and Max, useless. Ano ba useless? Kelly, wala. Ramdam na ramdam ang pagtaas ng bilihin at pagnanakaw. Alam mo, as you can see, no? I mean, in a serious note, as you can see, marami talaga ding, or dito, I don't know, siguro naman, kahit saan naman siguro, kahit hindi SMNI ng mga live streams, di ba? Marami tayong makikita din ng mga, parang pinapalabas din nila yung kanilang mga hinaing sa buhay na they really are trying to survive. Hindi nila ramdam yung pagiging maginhawa sa buhay. Alam mo yun, marami din nasasabi na mas lalo talaga silang naghihirap. Parang ganun. I mean, not to be biased, for sure, hindi naman talaga sa SMNI lang din sila nag-comment ng ganyan, di ba? Marami akong nakita. Actually, nunood ako ng iba ding mga live streams ng ibang news outfits. Marami din nagsasabi doon na ano. So, we can't say talaga na dito lang yan sa SMNI nagsasabi. Dito lang sa amin nagsasabi na naghihirap ang mga tao. Actually, kahit saan naman. Marami nga tayong makakausap dyan. Kung kahit maglalakad ka lang, papuntang palengke, di ba? Makikita nyo talaga mga tao, kahit hindi na magsalita. Makikita the way, parang, I mean, sa mga, the way you see them. I mean, hindi ka naman mag-judge ng physically, di ba? Pero makikita mo sa kanila, pamilya, bahay nila, parang mahirap din talaga. Alam mo yun, napakamahal pa ng mga bilihin, tapos yung siguro may aumento naman sa mga sweldo, but it's not really that enough. Meron pang iba na nawalan ng trabaho. Di ba, ang unemployment, I think, is 1 point, ilan nga yun? Baka ma-fake news naman ako. Wait lang, ha? Baka ano nga yun? Hanapin ko muna. Nakalimutan ko yung exact na data naman ng mga unemployed ngayon. Although yes, sinabi ng PSA na mas marami ang employed kaysa sa unemployed ngayon. May mga sa mga na-employ, may mga underemployed din ang feeling eh. So parang ka na ding unemployed din, no? Kung iisipin mo. Anyway, so ayun, ayun, umabot na sa 1.94 million ang mga Pilipinong walang trabaho noong February 2025 ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. So mas mataas ito kumpara sa 1.80 million noong taong 2024. Ngayon mas mababa naman kumpara sa 2.16 million noong January 2025. So underemployment nasa 4.96 million mula sa 49.15 milyong may trabahong individual ang nagnanais na madagdagan ang kanilang working hours sa kasalukuyan nilang mga trabaho. Ninanais din ng iba na magkaroon pa ng karagdagang trabaho. Diba? May trabaho na nga sila. Gusto pa nila ng karagdagang working hours. Gusto pa nila ng isa pang trabaho. Kasi nga hindi na enough. Lalo na yung siguro sabihin mo, ay kung mas konti yun lang naman ang walang trabaho kaysa sa may trabaho ngayon sa Pilipinas. Siguro positive siya positive siya and on the flip side, pero yung sa kabilang side naman kung iisipin nyo, paano na lang yun? So hindi ba din sila Filipino? Hindi ba din sila deserve na magkaroon ng trabaho? So yung 1.94 million, kung sinasabi nyo na ay mas marami namang ang employed, di ba? Yung mga unemployed, so parang sabihin nila, okay lang yan sila, mas konti lang naman, hindi naman siguro natin, how about what they feel, di ba? So sila talaga yung nakaka-feel na, ang taas ng bilihin, ang taas ng ganito, 'di ba? Kung mahal ang kuryente, wala kaming pera, magugutom kami, mamamatay na lang ba din sila dahil sa ganyan? Alam mo 'yun. Pero I'm not quite sure kung nasusolusyonan talaga siya kasi mas dumadami din yung mga underemployed nga, 'di ba? So, hindi talaga enough. Maybe doon talaga na lang, kung may inutang na lang din, no? Kasi we're talking about naman din mga inutang ng Marcos Jr. admin. Dapat doon na tayo siguro sa totoong livelihood na hindi lang ilang months lang talaga magtatrabaho, 6 months, 2 years, mga ganun.
dapat yung pangmatagalan na lang din. Kasi nga, di ba, sinabi nga ni Dr. Mangabato, dapat yung sa tamang ano na lang, kung nangutang na lang, doon na lang sa tamang proyekto, hindi na lang doon sa mga paayuda lang, palaging paayuda. Ano magagawa ng ayuda, di ba? If meron tayong natatanggap na pera ngayon, tomorrow, for sure, mauubos na din yan. Wala na naman sila pagkakitaan, mag-aantay na naman sila ng ayuda. Ayuda is not really that good. Ang ayuda nga daw is, dapat na lang talaga ibibigay siya sa tuwing emergency situations. Bagyo, ano pa ba, volcanic eruptions, mga ganun. Diba? Sunog. Doon lang naman kasi talaga yung ayuda. Ngayon, parang nila nagiging livelihood na din. Parang nagiging lifestyle nila yung mga paayuda. Yung mga ayuda, hindi naman binibili ng mga kinakailangan nila. Hindi naman binibili ng mga needs. Binibili lang yung mga wants. Merong mga nagpaayuda. Mayaman naman, naka-braces. Meron naman nakatanggap ng mga paayuda. Yun naman, diba? Mga akap, mga tupad, mga 4-piece, mga ganyan. Merong iba na pinapariband lang, inaantay, may pinapa-adjust nga sa mga braces, binibili ng iPhone. Wala nga kaming iPhone eh. 'Di ba? So anyway, ba't ako nagra-rap? Anyway, mga ka-partner, sabi ni Duterte Pinay Loyal 28. Uy, Eminic Channel. Justice for PRRD. Vote PDP Lapan Straight. Pastor Apollo C. Kibloy. Marcoleta. Senator Bongo. Senator Dato de la Rosa. Jimmy Bondo. Attorney Hinlo. Philip Salvador. Attorney Lambino. Attorney Vic Rodriguez. And Dr. Mata. Bring him home. OFW Beijing, China. Pinas linisin. Sabi ni... Yan, mabuhay ka. Sabi ni... lisod po nung mata. Si Ellie and Norma Torre Franca. Hello, Admar. Mayang hapon watching from Dubai. Huy, hindi na ako si Admar. Mukha ba ako lalaki? Si Ellen Fornilios. Hello po, watching from Dubai. Naaba ma'am, improvement sa Pinas karon. Agta nata sa kinsa mo bayad ana? Asus. Mr. President, hawa na lang ka. Ayun, wala nga. Saan ba si okay, sa Dubai siya ngayon. Dubai, makikita mo na sobrang improved, 'di ba? Pero may history, may nabasa ako na yung history nila wala din sila before, decades before, pero nakitaan nila ng 'di ba, Middle East, ano yan sila, parang oil, 'di ba? Doon nila nakita na may potential na magpapalaki sa kanilang ekonomiya yung oil reserves nila, kaya doon sila they're banking on that and they're making a profit out of it. Kaya nga, ganun na maunlad ang Middle East ngayon, Dubai, di ba? And dyan banda sa mga Dubai, yun, Saudi Arabia, United Arab Emirates, di ba? Maganda lang din yan sa oil reserves nila. Alam mo, marami nga tayong nagsasabi dito na marami naman talaga natural resources sa Pilipinas. Pero ewan ko lang, binibenta lang sa Amerika eh. Mga gold natin. Tapos, di ko lang alam saan napunta yung mga ano nun, mga sa halin, kung sa Bisaya pa. Di ba? Wag ka na magalit, Eminic Channel. Nanonood ako ng Hearing Together with Your Show, SMNI. Hala, sige, isabay mo ang hearing at saka tingnan natin kung may naiintindihan ka. Si Eminic Channel. Sabi ni, wait lang. Ba't siya naglo-loading? Wait lang ha. Okay, bakit ganun? Yung inuutang niya, ninakaw din niya. Wala, sila, ganun talaga eh. Ans BL Koy, magandang hapon, Esmanay at Manval, walang nararamdaman na pag-asensyo, puro kahirapan lang. Myok Adiveca, si Tuab, si Marcos, pag sinabing 6 years, 6 million, mali yung hindi to yung kabaligtaran, kaya wag nang umasa pa sa admin na ito. Di ba naalala natin yung ilang thousands pa rin, yung, di ba, 6 million na pabahay, kasi tigwa 1 million each year. 6 years ang one term, dapat 1 million every year, ma-achieve nila ang 6 million over sa buong term niya na pabahay. Pero ilang thousands pa lang inamin ng Malacanang na ilang thousands pa. So kayo na ang bahala ang mag-compute kung paano nila mahahabol ang 6 million na pabahay na sinabi nila, na ipinangako nila. Diba? Pati nga 20 bigas, 20 pesos na bigas, hindi din na, wala nang, may mga flood control projects, binaha pa, lubog sa baha. Ewan ko na lang din talaga. Ayan, wait lang. Sabi ni
Jovi Lapiceros, ramdam ko ang korupsyon, ramdam ko ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ramdam ko ang pagtaas ng singil ng Meralco at Maynila. Diyan ang administrasyon ngayon. CM Bacaro. Oh, wag ka na magalit. Celine Panugaling, ramdam ko na papunta na tayo sa basurahan. Oh, sabi niya, comment niya to, Janet Landero, no. Si Ron Marbe 7, wala kaming nakita mga proyekto, mas ramdam namin mga sobrang pagmahal ng mga bilihin, lalo na sa kaning baboy. Ayan, si Janice Cabarubias, mas ramdam ko ang huwag ka na magalit, Janice. Sa Melo Comics Gob als form, ramdam ko ang laking pagsisisi kung bakit binoto ko siya at ngayon bumalik naman ang kalat ng masasamang nilalang. Hindi ka naman nag-iisa. Marami-rami tayong naging ganun. Nabiktima ng false promises. Ayan. Pero, uulitin at uulitin ko, di ba? Kahit na paminsan-minsan lang tayo nauupo dito sa ating programa, but I will say this over and over again. Di ba? We probably get traumatized, no, sa mga false promises. Kasi nga sinasabi nila, magbibigay kami ng ganito, ng ganyan, ng mga proyekto. But, wala nagmamaterialize, di ba? Bahala na kayo kung sasabihin niyo, pinangangampanya na naman si ano, wala akong pakialam sa inyo, di ba? Hindi, kasi nga, as we all know, hindi naman din sa ating kaalaman, tumatakbo talaga bilang senator si Pastor Apollo C. Kibuloy. I mean, this is my own opinion, hindi to opinion ng station. Walang sinabi sa station, hindi ako binayaran ng station para magsalita ng ganito. But it is my choice na isabihin to dito sa programa, di ba? Kasi nga, we're tired of false promises. And hindi na natin, may mga parang trauma na nga tayo kung are we going to believe someone or natatakbo muli, tatakbo, lalo kung bago, di ba? But first point, kung makikita niya lang talaga si Pastor Apollo C. Kibuloy, always namin sinasabi dito, always kung sasabihin dito, ang KOJC, resibo na ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Totoo nga, wala kaming milyon kasi we're a church. Ang binibigay lang naman sa amin ng pera is yung mga parang, di ba, sa it's biblical, tithes and offerings, di ba, ng mga church, di ba? So tithes and offerings din yung mga binibigay sa amin, and from that, parang doon yung funds for mga projects, di ba, ng congregation, and yung sa mga volunteers, yung mga incentives ng mga volunteers. Wag niyo sabihin na wala kaming pera dito, may incentives dito sa ano. So anyway, yun, yung mga lang kasi sa pera ang hindi kontento sa mga pa-incentive. Nag-volunteer ka pa kung hindi ka naman pala kontento sa incentives, di ba? So, ayun, wag magalit. Anyway, so yun, di ba? Yun lang, limited. Kumbaga kung isipin mo, limited lang ng mga pondo, no? Ang nasa Kingdom of Jesus Christ. But as you can see, di ba? For just 35 years. Kasi nga, wala nga kaming millions, billions. Wala kaming trillion, di ba? Walang milyonaryo sa amin. We're just banking on the tithes and offerings, yung mga contributions, kumbaga, ng mga members, ganun. But as you can see, actually walang isang nakapangalan na property kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Kahit pa maghanap kayo, kahit halungkatin niyo pa yung mga dokumento, walang nakapangalan kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Baka sabihin, marami kasi nagsasabi, di ba, na ay, ano kasi yan eh, tawag na ito, kasi nga 'di ba may mga mapanira naninira lang kay mga sa reputation ni pastor. Sinasabi na ay yung mga mga members niya kinukuha, parang piniperahan lang kayo diyan. Piniperahan lang daw kami ni Pastor Apollo C. Kibuloy, mga ganyan. Sabihin niyo lang yan lahat kasi wala din kayong mai-provide mga documents na may property na nakapangalan kay pastor. Nakapangalan yan lahat sa the Kingdom of Jesus Christ. So it means na kaming lahat owner sa isang property, sa isang ganyan. So baka sabihin niyo ay nakapangalan niya, for example, Kingdom, parang ganyan. Ay nakapangalan kay Pastor Kibuloy. Hindi. Buot-buot mo. Anyway, so ayun, 'di ba? Limited. So we're going back to the limited funds. But still, 'di ba? Kingdom, ayan, biggest indoor cathedral. It's if not
for the whole world, but the biggest cathedral in Asia, in the Philippines. Oh, it started with Philippines, di ba? Parang ganun. So, limited pa nga lang yan. Dahil nga sa walang korupsyon, may nakapagtayo ng ganyan. Walang utang yan. Hindi yan inuutang yung ginagawa ng mga materials dyan sa kingdom. So, di ba? You may see, the bottom line is, may resibo na si pastor na hindi siya corrupt. Kung gusto talaga natin ng totoong pagbabago sa Pilipinas, no corrupt, yung sinasabi na imposible ang zero corruption, it is possible. Kasi walang corruption dito sa Kingdom of Jesus Christ. Kung meron mang nasapian ng mga hindi anghel, kung gusto mga mabubulgar at mabubulgar yan, actually, mawawala yan siya, papaalisin yan siya sa Kingdom of Jesus Christ. Hindi siya magpapasubmit ng sarili. I mean, hindi niya ipapakorek yung sarili niya na hindi naman kasi yan tama, hindi naman kasi yan kasali sa mga rules or doctrine na kumbaga ng Kingdom of Jesus Christ, ang mangamkam ng pera. So, kung hindi siya magpapakorek dahil nga gusto niya talaga mangamkam ng pera, doon siya sa admin ng Pilipinas. Joke. So, pinapaalis yan sila. So, it means na kung may sapian ng hindi anghel, so, totoo talaga na pinapaalis yan sila kasi nga zero corruption dito sa only those who can follow the rules and regulations will stay. So, kung hindi ka makapag-follow, kung gusto mo talaga mangurap, doon ka sa labas, huwag ka sa Kingdom of Jesus. So, yung zero corruption na sinasabi ni Pastor, hindi yan imposible. Posible yan. Lalo na kung maupo siya sa Senado. You know, may force siya. Parang may guts siyang sabihin niya kasi nagagawa niya yan eh. Zero corruption. So, gusto niya ng anti-criminality. Di ba? KOJ siege. 16-day siege. Nilusob ng mga PNP ang Kingdom of Jesus Christ Compound sa Davao City. If we are criminal sa aming maisip talaga, criminal-minded kami, di sana habang natutulog yung mga polis, 24 hours pa naman gising yung mga KOJC members, yung natutulog yung mga polis tuwing gabi, di sana pinag-aano nila, di ba? Sinaktan na nila, di ba? Kung ano-ano na sigurong ginawa nila. It would be bloody. But hindi nga, dahil nga sa prinsipyo ni Pastor na love your enemy kahit hindi ka love ang mga enemy, ayan, sinasabi talaga ni Pastor, always yan, pinapaalala namin ni Pastor, bahala na. Huwag kayong, kahit nga mangaway sa online, minsan talaga, ang sarap mangaway sa online, pero remind sa amin na wag. So, diba? Anti-criminality, diba? Parang, you may see. So, yun. And sabihin nyo, diba, sinasabi ni Pastor, isa sa mga platforms ni Pastor is yung love for the environment, diba? Kasi nga, the Philippines is parang isa sa mga mostly affected sa climate change. Kasi nga wala tayong kakayahan na to improve our country kasi nga we are categorized sa third, although wala na yan sa category ngayon, wala na yan, phase out na yan siya ng category, but still, we are in the third world country, diba, kung iisipin natin. Wala tayong kakayahan facilities to parang ma-mitigate ang mga effects ng climate change. So we really are vulnerable to climate change. Sinasabi ni Pastor na love environment, may resibo din yan siya. Binuo niya ang Sunshine Philippines Movement. So yun. 'Di ba? Kung si Pastor maupo sa Senado, yung mga inutang siguro ng administration, for example, mapupunta yan sa tamang mga proyekto. Naku, baka makikita nyo na pang first world country naman pala, 'di ba? I mean, pang first world country naman pala. Hindi naman pala tayo mga third world country lang talaga ang Pilipinas. Nako, bahala dyan mo. So, dapat iboto niya talaga si Pastor. Bahala sa i-bash niyo ako. Ba't niya nangangampanya na dyan sa programa niyo? Wala akong pakialam. Gusto ko to eh. Sabihin na, well, anyway, opinion ko lang naman to. Hindi to kasali station. And if pinagkakatiwalaan sila, PDP Laban Slate, di ba? Kung pinagkakatiwalaan sila ni FPRRD and you believe in FPRRD, then you should believe sa mga tao na ini-endorso niya. So, vote straight na yung PDP Laban. So, yun mga ka-part, wala na tayong sapat na oras. Ihabol ko yun. Ayan. 20, bawal daw ma-high blood. Bawal daw ako ma-high blood. Ayun na nga. Actually, di pa ako high blood doon. Ayan, passionate. Ayan, Ayan,
Ang shabu daw yung 20 pesos, hindi yung bigas. Ayan. Okay, at dahil dyan, wala na tayong sapat na oras. Meron pa ba akong ihahabol? Wait lang ha. Si Josel Resuelo. Wala, nararamdaman kasi wala naman ginagawa na budol lang. Wala kaming naramdaman. Sabi ni Rosalvi Balingasa. Edgar Macapagal, meron ba? Ang ginagawa lang naman ng Remeng ito ay magnakaw at kung paano manatilis kapangyarihan pala tuloy-tuloy ang pagnanakaw. Yun nga no real public service. Carlo, di malagot pod Carlo. Ayan. Si Chantal Min, ang daming congressional hearings. Nakalimutan natin mga tanong about the most important questions facing Filipinos today. Ito ang dapat bigyan ninyo ng kasagutan, mga mahal naming mambabatas. Saan nga ginastos daw yung 4 trillion pesos na utang ng kasalukuyang administration in the last 2 years alone. Ayan. Pero Duterte, kasi compare niya, Duterte had a 7 trillion debt for 6 years, pero may COVID, may Marawi, and BBB. So build, diba? Wala namang nakikitang major projects. Yung sa sa Marcos admin, mas 2 years pa lang daw 4 trillion pesos na utang ng BBM admin. Pero nung Duterte, although 7 trillion pesos, but within the 6 years na yan, and COVID, may pandemic din tayo, under din the administration ni PRRD, yung Marawi siege, 'di ba? Ilang buwan din 'yun. Saan na nga? Ayun na nga sa mga paayuda at mga pa-bank accounts siguro. Anyway, mga ka-partner, sana hindi tayo ma-Mr. Chair sa ating mga pinagsasabi ngayong episode na ito. Anyway, sa lahat ng mga sumusuporta ng ating programang Opinion Mo, Mondays to Fridays, 5 p.m. to 6 p.m. Nako, we're very much thankful na andito pa rin kayo kahit ilang gorgor na nangyayari sa SMNI at DZAir 1026 SMNI Radio. We're so much grateful sa inyong mga support and ayan. So, sabi nga ni Kitty Duterte, hindi natin i-provoke. Sana hindi ko din na-provoke sa programa ito, yung admin. Well, so, hindi na lang daw natin i-provoke yung current administration. Babawi daw tayo sa May elections. So, ayun. We should think properly kung sino yung we should choose properly kung sino yung iboboto natin ngayong midterm elections, whether it be na mga tao na hanggang pangako lang or may mga tao na really promised something that would materialize in the future. Ayan so mga kapartner na sa atin nga, 'di ba? Nasa taong bayan nga yung in the hands of the people talaga yung maging future ng isang country. Yes, nabudol na tayo, isa kami doon. But meron pang pag-asa. Ayan, 'di ba? So sino ba pipiliin niyo sa midterm elections, 'di ba? So yun mga kapartner. Anyway, ayun na nga. Thank you so much. At huwag niyo kalimutan na manood palagi ng programa, ng lahat ng programa ng SMNI News at DZAir 1026 SMNI Radio. Huwag lang po opinion mo. Meron pa pong makialam. Meron kami mga newscast, Sunshine News Blast. Meron din kaming Puso ng Bayan, SMNI Nightline, itanong problema, itanong mo kay Panelo, itawag mo kay Panelo. Lahat, hindi ko naman enumerate lahat, but support all the programs of SMNI News and DZAir 1026, SMNI Radio, mga kapartner. At dahil dyan, see you tomorrow, Amping Kanunay. Samot-saring opinyon, kuro-kuro, reaksyon, pananaw at komento ang inyong natunghayan dito sa Opinion Mo. Muling pakinggan sa mga araw ng Lunes hanggang Biyernes sa ganap ng alas 5 hanggang alas 6 ng hapon dito lamang sa DZAR 1026 SMNI Radio.